Wala na natin makatakas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para magkita nila ako, isipin nila ako si Ibarra. Baka naman ikaw ay mapahamak. Wala na tayong maisip na paraan. Naubos na ang ating oras. Habulin ang dalawang yun! Bilisan na natin, Ginoong Ibarra! Ayun na si Ibarra! Papuntang ilog! Ginoong Ibarra, tumawid ka na sa tulay. Paano kay Elias? Huwag mo akong alalahanin. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Ako nang bala sa rin. Doña Victorina? Kalahati na lamang ang takbo ng makina at bakit hindi natin ito bilisan? Kung ating bibilisan ay mananagos tayo sa mga palayan. Mangyari man ay walang maayos na lawas sa lupain nito. Ang lunas ay napaka. Ewan kung bakit walang sino mang nakaisip nito. Pagbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal, ang sarahang sumpan. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang pagbayad sa maggagawa? Di na kailangan dong kustodyo, pagkat ang bilanggong magagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayon ay hanapin ng mga mamamayan ang trabaho, bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang naisulit niya. Mga kaguluhan? Oh, Basilio, Oo, Kapitan. kamusta nga pala yung binubuti ng kadena ng Manila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga buro at parang nagagamitin. Kung hindi matutuloy yan kasi, diba, tutuloy si Padre, diba yun? Ngunit ninigaluhan namin siya ng dalawang kabayang kasta, ang Hirial at ng akusyang tutulungan niya kami. At sana magayo kukuha ng pondo. Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay bibigay sa namin sa makalaki. Mabuti na naman kung gano'n. Sana maging matagumpay ang inyong mga plano. Ano, mauna na ako sa itaas. May kailangan pa akong gawin. Ilag kayo nagkamang. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senior Simon. Ikakagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyong suluhan ng magandang selebrasyon. Tayo man po. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi, ha? Sabi nga ni Padre Gamora, masama raw na puro tubig lang. Pabatid mo rin kay Padre Gamora na kung tubig lang ang iinumin niya kaysa sa alak na mas ikakabuti pa ng lahat. Alam na niya tao lang kaming uminom ng tubig at ang Kastila naman ay apoy. Alam naman natin lahat, mapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan ba nangyari yung kababalaghan? Ito ay hindi kami nagkakaroon. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, partner. Parang napakatabang mo naman sumagot kay Senior Simon. Alos na. Parang bago ang tao yan. Siya ang kay Mangging Cardinal na tarik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Ibarra? Crisostomo Ibarra nga ba? Ngunit asan siya? Asan si Crisostomo Ibarra?
At ngayon sa mga kawal, nang ngayon, 13 taon nang mangyari yon. At kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay nakasama sa libing ng kanyang ama. Aha, libat isa rin siyang punong estero. Yan ang tinatawag na murang paglilibing. Tama ba, Padre Gamora? sadyang hindi magkakaroon ng mga marangal na libingan. Yan, mga filibustero. Katulad nila. Ha 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 ha! Alam mo anak, sa susunod na kaarawan mo, pwede ka na magsuot ng isang. Talaga po, Itay? Telesporo, mabutit nandito ka. Uy, magandang gabi, Padre. Ano ang aking may lilingkod sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis ng 200 piso. Sinasabi mo na ba na magbabayad ako ng renta sa sarili? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis sa nakaraan ng 13. Kimustahan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanyang umpanan na seryoso. Sa ngayon, ayaw ko magbayad. Abay, mapipilit niya ba ako? Ito'y naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin ito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati na maliit na halaga lang yun. Ngayon, 2 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin na itong lupang ito. Hindi sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Itay! Huliin ang lalaki niya at gawing kawal! Daang piso ang hinihingi ng aming pinuno, kung hindi yun, mamamatay ang iyong kapatid. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po. 13 taong, ito rin po sa mismong po ang una tayong nagkakilala. Hindi po ako nagkakamali. Kayo po ang taong nagbigay sa akin ng marangal. Sino ang katingin mo? Taong pinalagay ko sa kung dakila, kilala ng lahat, maliban sa akin, napatay na. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapakamag. Hindi mo ba naisip yun? Dahil sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako, 13 taong nang nakaraan. Upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan. Nalinaan ang kanyang buhay. Upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api. At sa ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang sinimula. Di ko lubusan maisip ang lasong na iwan, lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi naglaan ng mga tao ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan upang pamahalaan ang wikang ito ay turing nagbubuklod, hindi sa Pilipinas. Isang pagkakamali. At kailanman, hindi tinawag na isang wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lang ang huwad ng wikang ito. Ang pagkatao at ang ating karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoo. At ano ang mapapala mo? Ang magtapos, hayaan mo ba na mahalaga ang bayan? Makikita mo ba na mahalaga ang bayan? Hayaan mo ba na mabulog ang bangkay ng iyong ina? At iyong kapatid na nasa ilalim ng lupa? Pero ano ang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong estudyante na walang-wala.
Walang-wala sa buhay, hindi ko naman pwedeng hukayin ng aking ina. At aking harap sa hukuman at magbintang ng kung anuman, sino-sino ang mga Kastila. Inalaman mo ang isang lihim na kung hiyang ikakasawin. Sa ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko. Tayo ang nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo ko pabagsakin ang pamahalaan. Isipan ko muna. Paalam! Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador General. Si Isagani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko ay dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa palagay mo? Alalahanin niyo po, General, ang wika ay makapangyarihan sa lahat. Ano ka, Roga? Senior Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iligtas kita sa maraming kristal na humihingi sa iyo ng pera. Inuutang ko sila upang hindi ka makapal. Pero Senior Simon, marami ring may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala din silang binigay na resibo para aking masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin at kiro. May ilang pala akong ipapasok sa iyong kako. Ang baril, itago mo ito sa iyong kamali. Mahirap mapanganib iyon, Senior Simon. Huwag kang matakot, akong bahala sa iyo. Nauunawaan mo ba, Kiro? O siya. Ikaw na ang bahala dyan Basta hindi ako sasabit dyan. Si Dante, nahuli na naman ang asawa niya. Wah! Hoy! Akin ang lupang ito! Wala talagang modong mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin itatag ng Akademyang Wikang Kastila? Ako nga! Kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balag niyo bang dagdagan ang apat na pangwika ng ating bansa? Lalo na tayong hindi magkakaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayo napapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong nagkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauunlot ang pagbibilan ng Pilipinas ng isang taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan. Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip. Lalo na ko'y maging scientific. Anong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ito isang salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan ay wala ng katarungan ang bansa nang pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Yan ang iyong paniniwala. Sa pamamagitan lamang ng pagsasawala ng Hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga bala. Nasa amin ang panig ng batas. Paano ang nasa matuwid? Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang bulso. Wala na rin siyang gana. Ano ba ang bakay mo, Ginoong Simon? Narito ako dahil sa dalawang bagay.
sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng Pilato, sa panig ng iyong bayan. Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo mag-isip. Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula ang munisipyo. At bukas, mawawala na ang universidad. Wala nang mag-aaral, wala nang mag-isip. Sa paghihimagsik ay paghihiwagas. Ang pag-iimagsik lang ng tanging pag-asa. Sa karunungan lamang ang pag-asa, subalit sa karunungan din ang walang kamakayan. Pananalig sa karunungan at sa ibang pag-ibig sa bayan, magkakaroon ng paglugan. Nawawalan ka ng prinsipyo at ng sariling panlipunan. Parang nakikita ko'y parang isa akong hindi pinipili. Kundi busawos ng isang Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang Facebook. Isubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang tao na ikaw lang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria. Huli na kayo, Simon, sapagkat si Maria pala ay Patay! Paano nangyari ito? Hindi. Namatay siya. Namatay siya ng ikaano ng mama. Nandun ako sa konvento upang makibalikan. Nagsabihin sa akin ng lahat. Pagbalik ko, merong linaw. Merong linaw na galing kay Padre Salvo. At ito rin ang dahilan kung bakit nagula si Kapitan Salvo. Ililigtas ko siya ngayon! Ginoong Simon, tinawag ko. Wala na tayo magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya! Namatay siya na hindi man lang alam na pinagbalik. tuklasin ang mundo puno ng isip hangin. Pagdanabaran ka, huwag hahay. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang mas katuparan ang aking layon. Walang sala. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isip hangin. Halika na, tuklasin. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang mas katuparan ang aking layon.